Kaibigan, topic po natin ngayon, mental health disorder. Kung kayo man ay nasa Pilipinas o nasa abroad, nagtatrabaho, maraming may problema sa mental health. Meron tayong mga warning signs. Okay? Explain ko ano to mga warning signs. Kung meron kayo nito, posibleng meron kayong mental health problem o baka yung kaibigan nyo may mental health problem. Maraming klaseng mental disorder. Hindi ibig sabihin na may sira na agad. Maraming klase. Merong mental disorder na anxiety lang, nervyos. Merong may depression. Merong may bipolar disorder. Bipolar, yung manic depressive. Minsan masaya, minsan malungkot. Meron din schizophrenia. Schizophrenia, basically, ito yung mental illness talaga na may diferensya sa pag-iisip. Marami nagkakaroon nito. Walang isang simple test na masasabi, uy, may mental disorder na yung kaibigan ko, yung kamag-anak ko. Pero merong mga sintomas. Okay, bibigay ko itong mga sintomas na to. Pag meron kayo ng karamihan nitong sintomas, let's say, meron kayong 4 nito, 3, 4. So, posible may mental health disorder na to. Tapos papakita ko rin yung mga symptoms na medyo delikado. Merong symptoms na delikado na kailangan ipacheck na natin agad sa doktor. Okay? Ano to mga symptoms? Isa dito, malungkot o mainit ang ulo ng mas matagal than usual. Ibang tao, mainitin lang ulo isang araw, 2 araw. Ito tuloy-tuloy. Na crankiness, mainit. Another symptom, withdrawal from friends and family. Tingnan nyo kung ilan dito meron kayo. Sabi, hindi na ako makakausap ng kapamilya at kaibigan. Yun. Ito medyo dangerous sign. Siyempre, pag hindi na ako makakausap, hindi mo na alam. Mahirap yun eh. Mag-isa na lang, sarili na lang niya kausap niya, delikado po yun. Diba? Sabihin, kung ano-ano napapasok sa utak niya, mamaya, ano na gawin niya. Yung withdrawal from people, isolation, delikado yun. Another sign, loss of interest in things you used to enjoy. Yung mga dating gusto mo gawin, kaya mahilig ka mag-tennis, o mag-basketball, o maglaro, mag-badminton. Ngayon, ayaw mo na. So, medyo may diferensya, but ayaw mo na. Another symptom, ito, yung pagbabago sa ugali. Extremely high o extremely low ang emotion. Mahirap yun. Yung sobra-sobrang saya, o sobra-sobrang lungkot. Minsan up, minsan down. Parang di mo alam ano nangyayari sa kanya. Yun, dangerous sign din yun. Kasi pag up and down, manic depressive, minsan di mo alam ano gagawin eh. Habang manic, baka may gawin bigla. Habang may depressed, baka may gawin sa sarili. Hindi natin alam. Another symptom, big changes in sleeping habits or eating habits. Nagbabago yung pagtulog niya. Baka tulog na sa umaga, gising sa gabi, pati yung pagkain, bigla nagbabago. Tataba, papaya, tataba, papaya. Worries or fears that seem out of proportion. Yung takot mo at yung nervyos mo, wala sa lugar. Let's say, yung anak, sinipon-sipon lang. Isip mo, ay nako, mamatay na anak ko, sipon lang eh. So, parang out of proportion yung takot mo. Another symptom, ito, dangerous symptom to, hindi na nagbibihis, hindi na naliligo, madumi na sa katawan. Yun, bad sign yun. Another sign, changes in sex drive. Nagbago yung hilig sa sex. Parang ayaw na sa sex. Disorganized or confused thoughts. Ito medyo delikado to. Yung mali-mali na ang isipan. Another symptom, excessive anger. Sobrang galit. One dangerous symptom again is drug or alcohol abuse. Pag nagdodroga na o sumosobra na sa alak, bad yun. Kasi pwedeng may gawin na siya, mawawala siya ng control. Another symptom ng mental disorder, maraming sintomas sa katawan. Many unexplained physical illness. Masakit ang ulo, wala namang makita. Masakit ang dibdib, normal naman ang test. Masakit ang tiyan. Paikot-ikot ang sakit sa buong katawan. Baka may mental disorder na mental na yung cause. Itong huling 3, dangerous symptom. Kailangan mapacheck to agad. Itong 3, last 3, kailangan mapacheck agad. Ideas that don't line up with reality. Delikado po to. Yung iniisip niya, wala na sa katotohanan. Puro conspiracy theory. May humahabol sa kanyang tao na wala naman doon.
O may mangyayari na iniisip niya mangyayari, hindi naman tunay. Delikado po yun. Sabihin, wala na sa tamang pag-iisip. Next is seeing or hearing things that others can't. Ito po, delikado. Ito lagi namin tinatanong kung may mental health problem. Meron ka ba naririnig? Meron ba kumakausap sa'yo? Pag sinabi nila, oo, may nagbubulong sa akin, ganito gawin. May nagbubulong. Yun, sign of schizophrenia, pa-check na tayo sa psychiatrist. Hindi po maganda yun. O may nakikita, pwede mo sabihin multo, pwede hindi, pero pwedeng hallucination Hallucination, so kailangan pa-check na to sa psychiatrist. And lastly, ito po, pinakadelikado sa lahat, thinking or talking about self-harm or suicide. Yun po talaga pinakadelikado. Pag nagbibiro, marami akong nababasa sa Twitter, sa Facebook, na ayaw na daw nila mabuhay, hinihintay na lang nila yung susunod na K-pop, o susunod na movie, kundi daw darating yung movie, ayaw na nila mabuhay. Yung mga ganong salita, joke or not joke, kami serious. Hindi natin, kahit isip mo nagbibiro, huwag mo isipin nagbibiro, iseryoso mo. Dalhin sa psychiatrist, ipacheck. Pag sa bata, mental illness, meron din iba ang sintomas. Sa bata, nagbabago performance sa school, bumabagsak, o naiiba sa school. Okay? Aggression or disobedience sa bata. Aggressive, ay na sumunod. Ito sa bata, mahalaga po. Frequent nightmares. Laging binabangungot. Bad dreams. Pag may bad dreams, hindi po maganda. Sabihin, may psychological. Lots of temper tantrums. Temper tantrums. Laging nagwawala. Very sensitive sa nakikita, naririnig na amoy. Abnormal din yun. Unusual behavior, abnormal din. So ito po yung mga senyales na may mental health illness. Isa dito. So anong gamutan? Siyempre ang pinaka-safe, siyempre tinuturo ko sa inyo yung regular medicine, conventional na tama, pero tinuturo ko rin yung alternative na pwede yung option. Minsan kasi maganda rin yung alternative. Kung malala talaga, kailangan psychiatrist talaga. Kailangan medisina, bigay ng psychiatrist. Tapos may psychotherapy. Yung psychiatrist o psychologist, kakausapin yung pasyente para maayos yung iniisip niya. Inaayos, finifix Bukod sa pagtitingin sa psychiatry, psychotherapy at gamot, okay naman to, pero baka hindi ka totally maging okay. Ibig sabihin, dati nga, kinukwento ko lagi, nagkaroon ako ng depression, 13 years ako na antidepressant. Okay naman, malaking tulong psychiatrist, antidepressant, pero kung ang lungkot mo ganito, pag nakagamot ka, konti na lang lungkot mo, medyo normal ka na. Pero yung magiging masaya ka, baka hindi mabigay sa'yo ng antidepressant at psychiatrist. Pero kailangan mo sila kaysa bumagsak ka. Maa-up ka lang nila konti, pero yung gagaling talaga na magiging happy ka, sariling trabaho mo yun. Merong mga alternative therapy na pwede tulong. Merong tawag dito complementary and alternative medicine. Merong acupuncture. May konting pag-aaral, hindi sure. May herbal medicine, like sa Amerika, may pro and con. Ito yung may konting pag-aaral, yung St. John's Wort. Pero sila pa rin, doktor pa rin magbibigay. Ito lang yung mga options, pero hindi ko po piniprescribe sa inyo. Yun lang ang medyo maganda-ganda na if ever type ninyo, baka pwede subukan, pero may pro and con. Merong hypnotherapy. Itong hypnotherapy para sa hindi serious na sakit. Yung kulang lang sa confidence, parang pina-positive thinking mo siya. Yan, pwede yun. Merong light therapy, araw. Ano yung light therapy? Meron kasing SAD, Seasonal Affective Disorder. Pag malamig, pag Christmas, pag winter, o yung may panahon, nalulungkot. Pero pag umaaraw na, masaya. Pag sa umaga, masaya. Pag may buwan na, gabi na, malungkot na. May ganun. So, nagkasama siya sa season. So, pag ganun, minsan yung light therapy, may ganun. Meron ding aromatherapy, bumibili ng aroma. Wala namang masama. Effective? Hindi natin alam. Baka meron, baka wala. Pero at least may ginagawa yung tao. At least meron siyang pinofocus. Imbis na ba't depressed siya, sarili niya inisip, may ginagawa siya. Bumili siya aromatherapy. Ito po maganda.
Emotional freedom technique, malalim. Pero ang ibig sabihin nito, tap therapy. Tap therapy, tinuro ko na sa inyo. Para siyang acupuncture tsaka massage. Tinatap mo sarili mo, masarap siya. Habang tinatap mo sarili mo, 15 minutes, sasabihin mo, malakas ako, wala akong sakit. Sabi ni Doc Willie, bali, wala lang yan. Yan, tap therapy. I-try nyo. Hindi yan, kala mo may sira. Hindi po, effective yan. Emotional freedom technique, i-search nyo. Kaya nga, yung mga bata, pag umiyak, di ba, i-tap mo? Naglalabas siya ng good hormones eh. Pwede rin massage. Gustong-gusto kong massage. Meron mga Swedish massage na talagang relaxing. Okay, wag yung massage na binabali yung buto. Yung massage na relaxing. Pwede yan, massage para sa depression. Pwede rin yoga. May konting pag-aaral sa yoga for depression. Merong pet therapy, mag-alaga ng pets. Merong mga pets talaga, lalo na kung malungkot ka, yung talaga nagbibigay ng pagmamahal yung pets. Pero, siyempre, mahirap mag-alaga din ng pets. May pro and con. Merong energy healing, Oo, parang ano ba to? Faith healing, energy healing. May konting pag-aaral, may konting study. Mukhang effective. Hindi natin maintindihan bakit siya effective. Yung mga laying down of hands ng iba, dito sa mga Eastern medicine, merong ganon. Diba? So, di natin alam. Pero wala namang masama kung tatry nyo. Okay, bali itong complementary, dagdag lang dun sa mga regular. No? At syempre, merong spiritual healing, pagdarasal, meron din dun. So, kung ano man effective sa inyo, huwag mawawalan ng pag-asa. Kasi nga, maraming nadidepress, merong mga malalalang nangyayari. Kaya ito, wala namang masama, i-try natin. Okay? Sana po nakatulong to. Basic options nyo, tsaka paano malaman yung warning signs ng mental health problem. Salamat po.